pero the fact na mas binawasan nila dito, pinalitan yung mga gamot niya, eh siguro mas makakabuti sa kanya itong mas konti lang ang iniinom. I'm just assuming. Ayun, shout out sa iyo, Alvin, Coach Olito. Sir, hello sir. Shout out to you, sir. Tuloy lang ang magandang ginagawa mo dyan para kay PRRD. Meron Yes lang po, akong hanggang sa dulo po. meron lang akong follow-up question kay Boss Dada, yung nabanggit niya kanina, Wait. na tungkol doon sa gamot. Oo. Meron ba tayong balita bakit binawasan yung gamot ni PRRD? Anong ibig sabihin nito? Hindi ba delikado ito? Gumaganda ba ang kalagayan niya? Bakit binawasan? Binawasan, hindi ko natanong 'yan. Pero siguro ako lang mag-assume lang ako, parang si Claire Castro na lagi nag-assume lang na baka baka mas maganda yung gamot nila dito, pwedeng ganon, or baka mas na-check up siya ng maayos dito. Alam naman natin na mas maganda naman talaga ang healthcare system dito. Magaling din yung mga doktor sa atin, pero siguro mas advanced yung technology dito, kaya binawasan. I'm just assuming. Pero tatry natin na itanong kay VP Sara Duterte bakit binawasan yung gamot niya at yung mga ibinawas ba na gamot sa kanya, ano ba yung paliwanag, nakasama ba yun sa kanya or what? Tanong natin. Meron Basta, follow up, ay tapos ka na ba, Coach? Follow up ko lang patungkol doon sa ano. Sige, sige. Yung baka may nabulong sa iyo si VP Sara o ibulong mo na rin itong tanong na to kung sakaling hindi. Bumubuti ba ang kalagayan ni PRRD? Compared nung mga huling balita nung pinag-uusapan natin yung meron siyang sinabi kasi na wag naman sana pero pag abutin siya dyan, cremate na lang siya. So, okay ba ngayon? Bumubuti o sumasama ang lagay ni PRRD? Ang sinabi nila, kahit kahapon, payat lang siya, pero wala naman siyang sakit. Yun ang sinasabi nila. Pero, ayun nga, syempre, nakakatakot yun para sa edad niya, yung pag-lose ng weight. Kasi nung nasa Hong Kong tayo, partner, payat na si PRRD nun eh. So, ngayon, mas payat pa daw. Sinasabi nga natin kung pwedeng picturean, hindi naman daw talaga pwede, bawal talaga yun. Merong isang Pilipina dito sa loob ng ICC na nagtatrabaho na kinausap ko nga rin kahapon kung pwede bang bawal din daw sa kanila ang cellphone sa loob. Talagang mahigpit daw sa loob. So yung kalagayan ni Pangulong Duterte dito, bagamat siya ay pumapayat. Nakapaglakad naman daw siya mag-isa papunta sa kanyang CR, pagka magsi-CR siya, nakakalakad naman daw siya mag-isa. So parang kay VP Sara naman okay kasi mas magaan siya. Mas ngayon, mas healthy, tama? So ibig bang sabihin nun, Boss Dada, kasi may nagtanong din sa akin linawin ko daw yung sinasabing nalason sa gamot Ang sa akin, sinasabi ko nga, baka dahil sa gamot, maraming mga side effects, di ba? Yun ba ang nangyari sa kanya? Actually, banat pa, syempre, lahat naman ng sobra kulang. Lahat ng sobra masama, di ba? Pagkakulang naman, masama din. Pero the fact na mas binawasan nila dito, pinalitan yung mga gamot niya, siguro mas makakabuti sa kanya itong mas konti lang ang iniinom. I'm just assuming. Okay. Kasi nilinaw natin, meron nagtapatanong daw sa akin kung sino, ano ba daw, ang tinutukoy ko, nilason o nalason. Alam mo, magkaiba ho kasi yung nalason at nilason. Yung nilason, sinadya. Yung nalason ka lang dahil umiinom ka ng kung ano-ano, o di kaya naman nalason ka sa pagkain dahil kunwari, di ba, food poisoning. Hindi naman sinasadya yon, di ba? Nagkataon lang kasi hindi mo mamamalayan yan di ba? Kaya nga meron tayong tinatawag na wag ka dapat mag-self-medicate dahil maaaring masobrahan, di ba? I mean, lahat ng gamot na nasosobrahan ay masama. So, nililinaw lang natin yung ating isang title nung isang araw sa vlog kasi alam mo, Boss Dada, may kwentuhan. May nagtanong daw kung sino daw ba yung tinutukoy kung nilason. Sabi ko, wala po akong tinutukoy na nilason. Nalason dahil nasosobrahan sa gamot. So ngayon, ang mabuti, sakto na yung gamot na pinaiinom sa kanya. Mas maganda daw yung yung response ng konti lang yung gamot na iniinom niya. Yung pagpayat naman kasi niya, mga partner, dahil mahirap talaga pagkain dito
Kasi ako din, nung unang araw ko, masumpa rin ang tiyan ko. Kaya di ako masyado makakain. Kasi lahat ng pagkain dito malalamig. Oo, walang ano dito, walang mainit na pagkain dito. Pagka kumain ka sa restaurant, yung isa-serve sa'yo, malamig. Mga karning malalamig. O pati nga boiled egg dito. Kala mo, niluto sa malamig na tubig, ang lamig-lamig. So lahat malamig. Hindi, pero Pero sa ito na, tingin ko, parating na si VP Sara ngayon, mga partner, ayan na. Ayan na. Habuti na lang na nandito pa tayo. O, sige. Napatawid na si VP Sara ng ano. magpapaalam ba kami sa iyo o tutuloy, paalam muna tayo sa kanya? Hindi, kayo, kung gusto nyo ituloy. Ewan ko sa ating newsroom. So tutuloy. Tuloy. Although meron din namang broadcast dito, sila Anton. Okay lang din naman. Abutan mo na mikropono, baka pinitik na ni Ann Harot yung mikroponong pinadala ko diyan. Hindi naman. Ewan ko nga baka parang binigyan ni Ann Harot, ibang brand eh. Baka ang binigay ko sa kanya yung class A na mikropono para kay Alvin. Tapos ang binigay niya yung... Ibang binigay niya kay Alvin eh. Parang binigay ni Ann Harot, parang peke. Hindi ko Peke alam kung ata saan yung binigay sa iyo, yung mumurahin eh. Oo. Hindi ko rin alam ba't ganun ang ginawa ni Ann Harot eh. Kasi sumagarak, pumuputok nung nakaraang interview mo kay Vice President Sara Duterte. Oo eh. Mukhang peke. Hindi Baka dapat peke, pumuputok partner. yun, malinaw yan eh. Si-set up natin yung camera natin para mapanood ng si VP. Wag mo na lang patayin pero babalikan natin yan. Wag mo lang patayin, dire-diretso mo lang yan. Patayin na lang Okay, natin si okay. Jay. I mean, Sige, mabuti hindi. pa. Para Patuloy. mabawasan ng mga masasamang loob. Pag-usapan natin yung mga pinagsasabi ni Boss Dada, Coach Oli. Ano ba yung pinagsasabi ni Boss Dada? Hindi, kasi alam mo, importante yung breaking news Kasama yun. niya si partner, kasama niya si Mambet. Kaya i-ano ko yung camera para makita niyo lang. Ay, Boss Dada, may nag-hi Yeah, pala kay PRRD, pakisabi kay VP Sara. May nag-hi sino? Basta alam niya na yan. Ayan. Ito si Madam Vice. Pakawayan lang natin sa Banateros. Okay. Si Ma'am, hintay pang live po ang Banateros. Gandang hapon sa mga nanonood at pakikinig sa Panaderos. Maraming salamat sa inyong suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sinabi niya ngayon, okay lang daw siya, huwag kayong mag-alala lahat. Ma'am, Thank you, ma'am. Thank you po. Mamaya na kayong magtanong kasi magtatanong sila lahat. Thank you po, ma'am. okay. Sige. Easy. Pupunta na siya doon sa gitna. Easy ka lang. Para sumagot ng mga katanungan. Kinuha na ni Atty. Kinuha na ni attorney, hinila na. Yan na lang natin yung ating mga i-setup natin, ating mga camera. Dami din palang mga nag-i-interview dyan. Ayan. Boss Dada, malamig ba dyan? Ngayon, malamig dito. Hindi, mainit yung araw pag nasa lilim ka malamig. Pero pagka nasa pagka nasa araw ka, mainit din. mukhang mahangin Ano ba gusto dahil niyo yung itanong? buhok ni Ma'am BP. Mukhang... Hindi, mahangin dito. Oo. Mahangin. Ayan. Sige. Sige mga partner. Balikan na lang natin Pag-start yan, na yung press interview. con. Maraming salamat, Boss Dada. Thank Okay you. po. Thank you very much.